For today's video mga kamoma, nagiging matamlay nga po pala si Baby Jolly. Then 3 araw din po siya, walang ganang kumain, puro dede na lang kay Mommy C3. Napansin ko kasi mga kamoma, yung 3 mga kapatid ni Jolly ay very active sila, masayahin at nakikipaglaro at naghahabulan. Pero si Jolly, nasa sulok lang siya mga kamoma. Wala talaga siyang ganang makipag-play dito sa kanyang mga kapatid. Kaya kung napapansin yung mga kamoma, si King bilang yung panay laro dito. Sila ni Maki at saka ni Shaki, panay yung habulan nila at saka yung sparring nila mga kamoma. Ito talaga yung mahirap sa isang 4 parents kapag nakikita mo silang matamlay. Pero pag nakita mo sila na ganyan sila kabibo mga kamoma, sobrang happy na talaga natin. Bahala na ba kahit sobrang kulit nila mga kamoma, okay lang talaga sa atin basta healthy lang yun sila ug hindi sila matamlay. Ito talaga yung kinatatakutan ko sa lahat mga kamoma pag may karamdaman yung mga alaga ko, sobrang hirap. Until now, nandito pa rin yung trauma mga kamoma. Ang hirap kaya tanggapin na hindi na kumpleto yung mga kapatid ni Kuya Siwan. Kaya ayan, pinapasolo ko talaga si Jolly kay Mommy C3 mga kamoma para masolo niya yung dede at hindi siya magkaroon ng kaagaw. Tudo ka lang dyan. Okay ka lang. Mommy, wag ka muna labas. Mommy, padidiin mo muna. Padidiin mo muna si Jolly. Padidiin mo muna. Para may laman ang tiyan niya. Huwag ka muna labas. So, panay nga meow ni Baby Jolly mga kamoma, Kaya sabi ko kay Mommy C3, dili siya maghawa diha. So, para makafocus talaga siya kay Jolly. So, bahala na kahit hindi siya kumakain mga kamoma. Ang importante, dumidede siya sa kay Mommy C3. Ito nga sobrang kulit nitong mga dalawang to, lalo na to si Maki. Pero bahala na mga kamoma. Importante, masigla sila. Ito si King B, kahit daming muta, bahala na, importante, very active siya mga kamoma. Mag-glow up din naman yan. Normal lang yan sa mga kitten ang ganyan. Kahit nga noon si Uncle Fifi, sobrang dami din ng muta. Mas malala pa dyan. Pati din si Mami Bada na okay man, inigkadako nila. Kaya ayan, totally nag-focus ako dito kay Jolly mga kamoma. Pina-force feed ko din siya. Then, nakainom na rin siya ng gamot mga kamoma. Kung tatanungin niyo ako kung anong gamot ang ginamit ko dito kay Jolly mga kamoma, walang iba kundi yung amoxicillin drops. So, pang baby, yun yung ginagamit ko. And then, 0.02 or 0.3 ml lang mga kamoma, kay baby pa man siya. Tapos, napansin ko nga na medyo umepekto talaga yung gamot kay Jolly after isang araw. So, yan, very happy ang moma, kay na makatrauma dyan din taon mga kamoma, diligod na ako kaya. Tinuturing kasi natin sila na parang tao mga kamoma. Sa iba kasi pusa lang, pusa para sa kanila, pero sa atin, grabe, baby dyan natin sila. And then yan nga mga kamoma, so after next day, yan, kumakain na nga si Baby Jolly. So, grabe napaka-effective nung gamot na binigay natin sa kanya. Kaya first day, second day, todo alert na talaga ako mga kamoma kasi mahirap na para maagapan ba. Kaya yan, very happy na kaayo ang moma kasi nga, ayan, bumalik na nga si Jolly sa normal and nagiging active na siya ulit mga kamoma. Grabe kasi yung mga lesson na natututunan ko nung last year. Grabe nung pagkawalan ng ibang mga 4 babies ko. Alam mo yung pakiramdam na sobrang saya nung dumating sila sa atin. Kapag binabawi naman sila sa atin mga kamoma, ay grabe, triple talaga yung sakit na nararamdaman natin. Alam mo yung pakiramdam na nawawalan ka ng minamahal sa buhay dahil nga sobrang mahal na mahal natin sila. Alam ko tayo lang talaga na mga 4 parents or mga animal lover ang relate dito mga kamoma. Syempre yung iba, dili man sila relate din pero syempre kung meron din silang mga pakiramdam or nararamdaman, so tayo, hindi rin tayo makarelate din sa kanila kasi iba man sila, iba man din tayo, kay tayo, belong man tayo sa animal lover. Hoy, Jolly, ikaw porket gumaling ka na ha, umaakyat-akyat na kayo. Baba. Oy, Maki. Jolly. Ay, nako. Ibalik na sa pagka-Jolly, umaakyat-akyat na. Baba dong. Baba. Mommy C3. Oy. Sige na, pagkagduol-duol kay Uncle Fee. Ha? Careful. Baby pang anak mo. Na. Lisod na.
King B, huwag kayo akyat-akyat. Tingnan, tinitingnan kayo ni Kuya Coco, oh. Nako, lagot. Tito Siwan yan. Tito nyo yan. Hindi nyo yan, daddy. Oh, tito nyo yan. Wala na yan lato-lato. Oo. Grabe, oh. Nagiging times 2 talaga, oh, yung mga group ng Team C, oh. Tingnan nyo yung kapalit. Naghanap ko ng obligasyon si Moma. Kaya ipakapo na po dyan ni Moma pag malaki na sila. Bakit kailangan mag-share? Jolly? Yan, kumakain na rin si Jolly. Uy, grabe si Kuya Maki talaga pinakamabilis. O, dito ka na lang. Shaki, dito ka. Ayan, o. Dyan ka na lang. Kaya ayan mga kamoma, wala na kayong alalahanin dahil okay na nga si Baby Jolly. And ayan, kumakain ng lahat and very happy si Moma. So kanigid si Uncle Fino, nag-inarte yan, tinakpan niya yung pagkain niya kanina dahil hindi niya naamoy yung Whiskas dyan. Kaya ang ginawa ni Moma, naglagay na lang si Moma ng dry food na Whiskas. Kaya ayan, kinain na niya ang food niya. Pero bahala na mga kamoma, no? Kahit sobrang mapili nila, kahit sobrang maarte nila, kahit ano pang mga ugali nila, basta tanggap natin dahil nga mahal na mahal natin silang lahat. So, ayan, very happy na gid ang Moma dahil nagpapakitang gilas na si Baby Jolly. And ayan, nagplay na sila ni Kuya Maki. So, hanggang sa susunod na kabanata, mga kamoma. See you sa next video. Maraming salamat sa inyong suporta. Lingaw, ibele lagi, Jami.